Naku po guys, mayroon pong impormasyon si tatay na nakakatakot po. Sa lahat po na makapanood, maghanda lang po tayo lagi. Ang ginagawa lang po natin na ipaabot sa inyo, ito ay malaking tulong po sa inyong lahat dahil po ay makapagbigay ito ng babala at paghahanda. Diyos ko po. Kaibigan, tay, bakit po, ano po bang problema nito? Ano po bang kalamidad na tatama po sa isang malaking lungsod o city? Guys, handa tayo ngayon ha. Meron pong nakuwang impormasyon si tatay na meron po daw malaking city ang dadaanan po ng malaking kalamidad. Diyos ko po, sana hindi dito sa Pilipinas. Kaya itatanong po natin ngayon guys kung saan po ito tatama. Tay, saan po ba tatama? Gusto kong malaman. Sa Pilipinas po ba or sa ibang bansa? Guys, hindi po niya masabi ha na ligtas tayo. Sa nakita po niyang impormasyon po doon sa kanilang kaharian ngayon, alam po niyo kung meron po kayong makikita ngayon na mga kalamidad sa ibang bansa, ibig sabihin yan, delikado po yan, baghawa-hawa po yung kalamidad. Nako, ito na po yung sinasabi po ng ating kaibigan na hinulaan po nila na meron talagang mangyayari po sa malaking syudad. Natatamaan na naman po ng malakas na, Diyos ko, hindi ko na lang ito sana ibanggitin pa kung ano man po ito ang mangyayari guys. Dahil po lahat po ng ipinapaabot ng ating kaibigan, nagkatotoo man kaibigan. Kailan na po ito nakita ninyo? Kasi sa totoo lang guys, ang gikadlukan diri sa ato ang bansa, ang kinakatakutan po dito sa ating bansa, ang dabiguan lang po talaga. Kaya itatanong natin kay kaibigan, kung ang dabiguan, kung malapit na bang magaganap. Kaibigan, nais ko sanang malaman sa inyo. Oo, matagal na po itong ipinapaabot ng PHIVOLCS. Kasi meron pong dinaanan na lugar ng fault line ay nasa 3,000 kabahay yata. 3,000 o 30,000. Hindi ko lang magits. Hindi ko maalala kasi meron po nagpaabot nito sa atin. Kaya, ikaw kung mag-estimate kayo kaibigan, kailan kaya ito magaganap? Nako, ito na po yung kinakatakutan natin guys. Ito na ang ating kinakatakutan. Dahil po, sinabi ng ating kaibigan itiit. Samtang wala pa niabot, maghanda. Kailan po ba talaga tayo? Gusto kong malaman, malapit na ba or hindi na po ba mangyayari? Nako, ito po yung sinabi ng ating kaibigan itiit. Ang Pilipinas ngayon, mata ng dabiguan. Kaya marami na po nagpapaabot ng mga PHIVOLCS ngayon guys, na pinaghahandaan po ngayon ang dabiguan dahil po malapit na po itong magaganap. Kaya sinabi ng ating kaibigan, huwag magkampante, lalo na yung malapit sa dagat. Matagal na po natin itong ipinapaabot noong 2024 pa. No? Kaya sinabi ng ating kaibigan ngayon, hindi man po natin matansya kung anong buwan, anong year, basta sinabi ng ating kaibigan, malapit na magaganap. Kaya hindi po natin alam ngayon sa 2025 na ito ay mangyari. Lalo na hinuhulaan na po ng ating kaibigan nito. Noong sila po ay nagpaabot noong 2024 na magaganap po ang mga malalaking kalamidad po sa 2025. Kaya nakatatakot po ito. Kaibigan, ito ang gusto kong malaman sa inyo. Yung ibang bansa kaibigan, sino po ba ang madalas po na tamaan po ng mga kakaibang mga kalamidad po kaibigan? Gusto kong malaman kung saan pong mga lugar, saang bansa
ang pinakamalaking mangyayari ba na manalasa po yung kalamidad. Sa totoo lang guys, kung ikumpara tayo sa ibang bansa, no, hindi pa rin tayo mauhuli daw sa top. Kita po ay guys, mata din pala tayo ng mga anumang mga kalamidad po na magaganap. Isa na po tayo dito sa hinuhulaan na mayroon magaganap na Dabiguan at ipinapaabot na po ito ng PHIVOLCS. Hanggang ngayon guys, nagpapatuloy ang kanilang pagkuha ng impormasyon kung ano po ang status po ng fault line dito sa atin. Kaya wag po tayo magkampante dahil po lalo na mayroong babala si kaibigan na hindi maganda ang nakuha nilang impormasyon dahil po mayroon pong malaking city naman po ang magaganap po at wawasakin naman po ng isang nakakakilabot na trahedya o kalamidad. Hindi pala ito trahedya kaibigan, kundi kalamidad. Pero guys, sabi ng ating kaibigan, yung trahedya, hindi yan mawawala din. No, hindi po natin alam na yung mga malalaking city at malalaking mga gusali, yun po. Meron pong pangitain sa kaibigan yun guys, na may magaganap. Kaibigan, bakit po? Nako, yung mga old na mga building guys, lalo na laging dinadaanan po ng pagyanig ng malalakas na lindol. Sabi ng ating kaibigan, mayroon po daw building na kanyang nakikita na bigla na lang pong sus nako. Tinudi kaibigan? Saan kaya ito kaibigan? Hindi po niya alam guys nakuha lang po nila ngayon guys na mayroon pong building na bigla na lang magiba. Patay na. Napakadelikado ito pag maraming tao. Babala po, mayroong babala si kaibigan. Sa lahat po na makapanood sa atin. Baka kung ano mga building po na tinutukoy ng ating kaibigan ngayon na lagi pong tinatamaan po ng lindol, lalo na pag may mga crack bitaw, karang mga crack, delikado. Nakita ng ating kaibigan. Sus nako. Matuman yun ni guys, sabi ng ating kaibigan na mayroon naaday building na bigla na lang maguba, gumuho. Abangan na lang po natin guys, sana hindi ito mangyayari kaibigan. Oo, kasi nakakatakot po itong informasyon po nyo ipinapaabot. Grabe.